May kahabaan itong ating kabanata sa umagang ito, ang awit 104. Ngunit, ang nais kong makita natin dito sa buong chapter na ito ng Psalm 104 ay ang patungkol sa kalikasan. It is the work of creation. At ang isang bagay na gusto kong makita natin ay hindi katulad ng katuruan ng mga deist. Alam nyo, ang katuruan ng mga deist o yung deism ay ang Diyos ay parang gagawa ng orasan, ng relo. Na ito ay kanyang sinusi at nung ito ay, lagi ko mga bata, hindi na makarelate dito. Yung mga relong de cuerdas. At kapag huminto na yung kwerdas na yan, ay ibig sabihin, kumpleto na yung susi at yan ay tatakbo na. Ngayon, ang turo at paniniwala ng mga deist ay ang Diyos ay tulad ng ganito na matapos likhain ng Diyos ang mundo, hinayaan na niya itong tumakbo hanggang sa ito ay huminto. Ngunit dito sa kabanatang ating titignan ng Psalm 104 ay masasabi natin that God's intimate and ongoing work of creation ay tumutuloy at ito ay tutungo ng hindi katulad ng turo ng mga deist na pag huminto na ang relo, patay na, tapos na, sira na. Ngunit ang direksyon at takbo ng ating mundo is toward the goal of the new creation. Merong bagong paglilikha, merong tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Kaya makikita natin sa kabanatang ito na ang nangyayari sa ating pang-araw-araw na ito ay realidad na ating maaring maranasan ang Diyos sa mundong ito. It was John Calvin na kanyang sinabi that we experience God in the fabric of our world. Na kung titignan lamang natin ang takbo ng mundong ito, ay masasabi natin na mayroong Diyos. Kaya doon sa mga nagsasabing walang Diyos, at ito ang mga atheist, at ang sabi ng scripture, those people na nagsasabing walang Diyos, sila ay mga mangmang. They are fools. Dahil hindi lamang na inilagay ng Diyos sa bawat konsyensya ng tao ang kanyang batas. Alam niyo, kaya tayo kinukonsensya. Bakit ba ang lahat ng tao ay may konsensya? Yun ay nilagay ng Diyos sa bawat tao. Yung budhi natin ay ang lahat ng tao ay mayroon ito. Kahit na hindi ang tao nakarinig ng Bible, mayroon siyang konsensya. Kaya nga kahit na pumunta ang mga misyonero sa kabundukan na hindi inaabot ng sibilisasyon, ay nagugulat sila na mayroon silang sinasambang Diyos. Yun nga lamang, Diyos-Diyosan. Saan ang galing yun na mayroon silang tinitignan na mas mataas sa kanila? Yan ay nilagay ng Diyos sa budhi ng isang tao na mayroong mas dakila kaysa sa tao. At ngayon ay ating tignan kung papaano naman ipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangangalaga sa kanyang nilikha. At ito ay binubuo ng 35 verses. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. O Panginoon kong Diyos, napakadakila mo. Karangalan at kamahalan ang suot mo. At siya ay bumabalot ng liwanag sa iyo na parang bihisan. Nagaya ng tabing ay nag-unat ng kalangitan, na siya ay naglalagay ng mga biga ng kanyang mga matataas na silid sa tubig. Ginagawang kanyang karwahe ang mga ulap na sumasakay sa mga pakpak na hangin, na ginagawa niyang mga sugo ang mga hangin at ang kanyang tagapangasiwa ay nagliliyab na apoy. Iyong inilagay ang lupa sa kanyang saligan upang ito'y huwag mayanig kailanman. Tinakpan mo ito ng kalaliman na tila isang bihisan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Sa iyong pagsaway ay tumakbo sila sa ugong ng iyong kulog.
at nagsitakas sila. Ang mga bundok ay bumangon, dumubog ang mga libis sa dakong pinili mo para sa kanila. Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan, upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan. Sila ay nagsusugo ng mga bukal sa mga libis. Ang mga iyon ay umagos sa pagitan ng mga bundok. Kanilang binibigyan ng inumin ang bawat hayop sa parang. Pinapawi ng mailap na asno ang kanilang pagkauhaw. Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa himpapawid. Sila ay nagsisiawit sa mga sanga. Mula sa iyong mga matataas na silid ay dinidilig mo ang mga bundok. Sa bunga ng iyong mga gawa, ang lupa'y busog. Iyong pinalalago para sa mga hayop ang damo at ang pananim upang sakahin ng tao, upang siya'y makapagbigay ng pagkain mula sa lupa at ang alak upang pasayahin ang puso ng tao, ng langis upang paliwanagin ang kanyang mukha at pinapay upang palakasin ang puso ng tao. Ang mga punong kahoy ng Panginoon ay busog. Ang mga sedro sa Lebanon na kanyang itinanim, sa mga iyon ay gumagawa ng kanilang mga pugad ang mga ibon. Ang tagak ay mayroong kanyang bahay sa puno ng igos. Ang matataas na bundok ay para sa maiilap na kambing. Ang malalaking bato ay kanlungan ng mga kuneho. Ginawa mo ang buwan upang takdaan ang mga panahon. Nalalaman ng araw ang kanyang panahon ng paglubog. Itinatalaga mo ang kadiliman at ito'y nagiging gabi. Nang ang lahat ng mga halimaw sa gubat ay gumagapang. Umuungal ang mga batang leon para sa kanilang biktima na naghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos. Kapag ang araw ay sumisikat, sila ay nagsisialis at humihiga sa kanilang mga yungib. Ang tao ay humahayo sa kanyang gawain at sa kanyang paggawa hanggang sa kinahapunan. O Panginoon, napakarami ng iyong mga gawa. Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang. Nariyan ang dagat, malaki at maluwang, napuno ng mga bagay na di mabilang, ng maliit at malalaking bagay ng may buhay. Doon nagsisiayo ng mga sasakyang dagat at ang Leviathan na iyong nilikha upang doon ay maglibang. Lahat ng ito sa iyo ay naghihintay upang mabigyan siya ng tamang panahon ng kanilang pagkain. Ito'y ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang tinitipon, iyong ibinubukas ang iyong kamay. Sila'y napupuno ng mabubuting bagay. Iyong ikinukubli ang iyong mukha. Sila'y nangangamba. Iyong inalis ang kanilang hininga. Sila'y namamatay at nagsisibalik sa kanilang pagiging alabok. Iyong isinusugo ang iyong espiritu, sila'y nalilikha at iyong binabago ang balat ng lupa. Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa, na siyang tumitingin sa lupa, at ito'y nayayanig, na humihipo sa mga bundok at ito'y umuusok. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa Kanya ang aking pagbubulay-bulay para sa akin. Ako'y magagalak sa Panginoon. Malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa o mawala nawa ang masama. O kaluluwa ko, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Hindi ko alam kung inyong nakita ang o natatandaan ang nakaraang kabanata, ang awit 103, at ito rin ay nagsimula ng
purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. At gayon din sa awit 104, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Pagdating ng awit 105, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kayong magsiawit sa kanyang pangalan. At ang kabanatang makikita natin na huling kabanata ng 106, bago pumasok ang ikalimang aklat ng awit na ito, purihin ang Panginoon, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. At itong mga kabanatang ito ay hayag na ito ay patungkol sa pagpuri sa Panginoon. Ngunit pagdating dito sa Psalm 104, ang makikita natin dito ay ang world's creation, ang paglikha, ang nilikha ng Diyos. At masasabi ko nga na dito ay hindi siya katulad ng isang watchmaker, ay manggagawa ng orasan, na matapos na kanyang kwerdasan, itong orasan ay iwanan na lamang niyang tumatakbong mag-isa. Dito sa kabanatang ito ay maliwanag na ipinapakita ang Diyos ay involved, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ang siyang nangangasiwa ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. At ipinapakita rito ang relasyon at pag-iingat ng Diyos sa mundong ito. Kahit na sa ating panahon ngayon ng taong 2024 ay naroon ang pagkilos at pag-iingat ng Diyos sa ating mundo. Kahit na sa apat na sulok na mundo ay mayroon tayong narinig na mga bombahan at mga gera at mga patayan, ay sinasabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang kumikilos sa mundong ito. At naroong ipinapakita ang original activity ng Diyos. Katunayan, ang sabi ng mga scholars, ito ay maaaring maihambing sa Genesis chapter 1, chapter 2 at chapter 3 ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngunit kung titignan natin, ang pag-aaral na ito ay masabi ko pa nga na mas malapit na ito ay maihambing sa aklat ni Job. Job 38 at 39. Ngunit ganun pa man, ay narito ang sinasabing sinimulan ng Diyos likhain ang langit at lupa, ang ating mundo, and yet dito ay pinapakita na nandun pa rin an ongoing activity ng Diyos sa mundong ito. Ang ibig sabihin, malapit ang Diyos sa atin. Ipinapakita rito ang the nearness of God, na maaari nating maranasan ang Diyos kahit sa ating panahong ito. Kasi kuminsan kapag nagbabasa tayo ng Bible, at lalo na kapag tayo ay nasa Old Testament, ang tingin natin ay ito ay kapanahunan ng sinauna, na ito ay matagal na nangyari at malayong distansya na sa atin. Ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating pag-aaral ay naroon ang pangangalaga ng Diyos. At tignan natin, maging sa ating panahon, naroon ang kabutihan ng Diyos. Naroon ang maliwanag na patotoo of the goodness and kindness of God who is our Creator. Maaring sa umpisang mga talata ay makikita natin itong mga sinasabi kong initiating acts, katulad ng kanyang panimulang paglagay ng saligan sa lupa, at itong ang kabundukan ay nasa ilalim ng karagatan. Ngunit kung ating susubaybayan ang pag-aaral na ito, ay ipinapakita yung dynamism ng pagkilos ng lahat, at yung kulog at kidlat na marinig natin, at hangin na malakas at mga ulap, ay naroong lahat ito ay kumikilos, at ito ay mga lingkod ng Diyos. Sinabi kanina na ang hangin at ang kidlat, ang apoy ay mga lingkod ng Diyos. Ang isang bagay na gusto natin makita, hindi rin ito katulad ng relihiyon ng pantheism o pantheism na ang Diyos ay ang creation. Dito ay pinapakita
ang Diyos ay labas sa kanyang nilikha. Ang Diyos ang siyang manlilikha. Kung kaya't maliwanag sa ating doktrina ng creation na may lumikha nito at ang lumikha ay walang iba kundi ang Diyos. Mapapansin din natin ang karunungang pinipilit ng mga scientists natin ng teorya ng Big Bang Theory at tayo ay naging tao at itong mundong ito ay naging mundo sa pamamagitan ng evolution at yan ay hindi totoo. At ang lagi kong ambiro, kung ang tao ay galing sa unggoy, bakit hindi pa nagiging tao yung unggoy sa Manila Zoo? Na pagkatagal-tagal na at wala man lang pagbabago. Hindi man lang nagsasalita. Kuba pa rin. At hindi makatayo ng diretsyo. Ang ating ipinapakita rito ay nandoon ang sentro ng kabanatang ito na ang Diyos ang lumikha ng mundong ito. At tingnan natin kung papaano sinasabi ang mga karagdagang pag-aaral na ito. Kung sinabi ko nga, ihahambing natin ito sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, hanggang sa Genesis chapter 3, ay ipinapakita rito na ang bawat araw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang panahon hanggang sa dumating ang paglikha ng tao. At dito ipinapakita na ang tao ay nilikha ng Diyos upang ilagay na maging tagapamahala ng Diyos. Ang tao ay binubuo ng isang babae at isang lalaki. At yan ay napakaliwanag. Ang sexual differentiation ng lalaki at ng babae na sa panahon natin ngayon ay ito ay winawasak na. Ngunit, dito sa awit na ito, walang nabanggit na ang tao ang siyang mangunguna o mamumuno sa mundong ito. There is no hint of human domination of God's creation. Bakit? Dahil nung ibinigay ng Diyos kay Adan na pangunahan, pamunuan ang nilikha ng Diyos, wala pang kasalanan si Adan. Hindi pa siya nahuhulog sa kasalanan. Si Adan at si Eva ay malinis at banal at walang anumang kapintasan. Nang nilikha ng Diyos ang unang tao, nilikha silang walang kasalanan. Ngunit, hindi pa nasusubok. Kaya't nung dumating ang pagsusubok, sila'y nahulog at sila'y nagkasala. Kaya marahil, dito sa awit 104 ay wala nang pagbabanggit ng ang tao, ang siyang, ang ruler o kaya ay tinatawag na parang ang representative ng Diyos para sa mundong ito ay di na natin makikita. Katunayan, pag naghahambing tayo ng Genesis tsaka nitong Psalm 104, tila kapag binasa natin ang aklat ng Genesis, parang walang effort. Nagbinigay ang Diyos. Nagsalita lamang ang Diyos at ito ay nangyari. Ngunit dito sa awit na ito ay mayroong mga pagkilos na pangyayari at pati ang mga hayop na naroon ang kanilang paghahanap ng pagkain. Ngunit ipinapakita rito na kung bubuksan ng Diyos ang kanyang palad, ang hayop ay makakakain. At kung ititiklop ng Diyos ang kanyang palad o ikukubli ng Diyos ang kanyang mukha, ang mga hayop at mga tao ay magugutom. Napansin din natin na sa Genesis, ang bawat likha ng Diyos, ang sabi, ito'y mabuti. At ngayon, dito sa awit 104, ay mayroon tayo makikitang mga namamatay. At masasabi natin na ito ay nagsimula dahil sa pagsuway ng tao. Ang konsekwensya ng pagsuway ni Adan at ni Eva ay kamatayan na pumasok sa sangkatauhan. At nabanggit din sa atin na kahit na ganito ang pangyayari
sa pagpapahayag na ito ay merong hustisya ang Diyos. Sa kahuli-huli ng talata, sa verse 35, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa. At mawala nawa ang masama. Kaya kung meron tayong comparison at kung meron tayong contrast, sa Genesis chapter 1 and 2, hindi pa nakakasala ang unang tao at naroon ang tinatawag na human domination over God's creation. At dito ay kitang-kita na narito na ang kasalanan sa awit 104 at ngayon sinasabi na ang mga masama at makasalanan ay malipol nawa. Kaya saan patungo ang ating mundo? Ito'y patungo sa pagdadating ng paghahatol ng Diyos sa lahat ng tao. Tatayo ang tao sa harapan ng Diyos at kanyang lilipulin ang lahat ng mga makasalanan at mga masama sa lupaing ito. Hindi pa rin sila makakatakas. Ano ang gusto kong makita natin sa kabanatang ito? Nang lahat na nangyayari sa mundong ibabaw na ito ay tangan ng Diyos. Ngunit, parang pag nakita natin ay natural lamang na nangyayari at tumatakbo ang mundo na wala ang Diyos. Tingnan ninyo halimbawa ang pangyayari simula sa talatang 10. Siya ay nagsugod ng mga bukal sa mga libis. Ang mga iyon ay umagos sa pagitan ng mga bundok. Hindi ito nabanggit sa Genesis. Hindi ito nabanggit ng nilikha ng Diyos ang langit at lupa ng 6 na araw at pagkatapos ay 7 araw, siya ay nagpahinga. Katunayan, dito natin makikitang mas detalyado ang mga pangyayari. At sabi sa verse 11, nang dumadaloy na ang tubig sa pamamagitan ng bukal sa mga libis, kanilang binibigyan ng inumin ang bawat hayop sa parang. Pinapawi ng mailap na asno ang kanilang pagkauhaw. Sino nagpapainom sa mga hayop? Mula sa iyong mga matataas na silid ay dinidilig mo ang mga bundok. Ang bunga ng iyong mga gawa, ang lupa'y busog. Natatandaan ko na ako'y bata pa, nagdidilig ako. Alam niyo yung sprinkler? Nagdidilig, lagadera. Nagdidilig ako sa mga halaman. Ang sabi ng lolo ko, busog na yan, tama na yan. Malulunod yan. Yun ang term na ginamit ng aking lola na busog na yung lupa. Pero itong sinasabi na pag tinitignan ko ay parang nasa larawan, nasa aking imahinasyon, ang Diyos ang siyang nagdidilig sa kabundukan. Mula sa iyong mga mataas na silid ay dinidilig mo ang mga bundok. Sa bunga ng iyong mga gawa ang lupa'y busog. Iyong pinalalago para sa mga hayop ang damo at ang pananim upang sakahin ng tao. Pag ito ay ipinaliwanag mo sa isang scientist, wala ang Diyos. Labas sa equation ng Diyos at kaya nilang ipaliwanag na ang nagpapalago sa pananim sa damo ay ang araw at ang buwan. Ang lupa ay kinakailangan. Ngunit dito'y ipinapakita na para kumain ng mga hayop at para tayo makakain ng nilagang baka, ay dahil ang Diyos ang siyang nagpapakain sa mga ito. Hindi nga lang halata. Dahil pag nakita natin, natural lang na kapag
ito ay ginapas, magbilang lamang kayo ng ilang buwan, nandiyan na naman ang pagsibol. Ang tao, kung bakit nakakasaka, ay upang siya ay makapagbigay ng pagkain mula sa lupa, ang alak upang pasayahin ang puso ng tao, langis upang paliwanagin ang kanyang mukha, tinapay upang palakasin ang puso ng tao. Ngunit kung sasabihin ng tao, ako nagpawis. Ngayon, ang langis ay maaring sabihin natin kung sa Filipino version, kinuha ko yan sa uh, sa buko. Ang tinapay ay kinuha ko sa arena na siyang galing sa halamanan. Ngunit dito ay pinapakita ng Diyos ang siyang gumagawa ng mga ito. Maging ang mga puno ay ginamit na busog, ang mga sedro at ang lahat ng mga iyan, kung bakit ang ibon ay may pugad, ang tagak ay mayroong bahay sa puno ng igos, ay dahil kung merong hardinero ang may mga tao sa kanilang bahay, ito napakagandang landscape. Ako, sa litrato lang ako nakakapanood at sa video, minsan ako'y napapawaw pag nakita ko ang napakagandang landscape ng mga iba't ibang mga kulay. Hindi ko maintindihan ng mga bulaklak na hanay. Paano naghanay ang mga kulay at sasabihin nila, yan ay wild. Yan ay mga wild flowers. Pero nandun ang ganda at ayos ng ito. Kung siguro sa atin, sabihin natin, merong hardinero dyan. Ang mataas na bundok ay para sa may ilap na kambing. Ang malalaking bato, kanlungan ng kuneho, ginawa mo ang buwan upang takdaan ang mga panahon. Nalalaman ng araw ang kanyang panahon ng paglubog. Sino nagsabi sa araw na siya'y sumikat ng ganitong oras at lumubog ng ganitong oras at magpapakita ang buwan ng ganitong oras at mawawala ang liwanag ng buwan ng ganitong oras? Sinasabi ng Biblia, ito'y gawa ng Diyos. Itinatalaga mo ang kadiliman, ito'y nagiging gabi nang ang lahat ng mga halimaw sa gubat ay gumagapang. Napansin niyo mga mababangis na hayop, mga nocturnal animals, bakit hindi sila lumalabas sa araw? Bakit ang bear, oso, tsaka mga leon o ahas, yung mga panggabihan, bakit hindi sila lumalabas sa araw? Ang sabi ng iba, takot na yung mga ahas sa mga maiingay. Hindi. Yun ang disenyo ng Diyos sa kanila. Ang mga hayop ay lumalabas sa gabi, ang mga tao ay tulog. At kapag sikat ng araw, gising ang tao at trabaho. Anong ginawa ng mundo ngayon? Ang tao sa dapat matulog na sa gabi ay naging 24/7 na ang trabaho. Bakit? Kailangan ng pera eh. Kung kailangan magtrabaho sa araw at magtrabaho sa gabi, alam niyo kung titingnan natin, pati ang order ng ating sistema ng katawan na kinakailangan tayo magpahinga, katunayan ang pahinga ay ilalagay natin sa 12 hours dahil pagdating ng gabi, tulog tayo, yun namang mga hayop na mga mababangis at may ilap ang siyang lumalabas. Ang verse 21, umuungal ang mga batang leon para sa kanilang biktima na naghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos. Kapag ang araw ay sumisikat, sila ay nagsisialis at humihiga sa kanilang mga yungib. Ang tao ay humahayo sa kanyang gawain at sa kanyang paggawa hanggang sa kinahapunan. Ang leon, ang tawag dito is the king of the jungle. Kung merong isang napaka-eksperto sa hunting, kung merong magaling na may hunting skills, ang leon. Ang tigre ang leon. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, kapag sinara ng Diyos
ang kanyang mga kamay, magugutom ang mga leon. Tanungin ko kayo, ganito ba ang ating pagtingin kapag kayo ay tumatanggap ng sweldo at limpak na mga pinagtrabahuan nyo na ito'y binukas ng Diyos sa akin? Dahil kung minsan sabihin nyo, oo nga, pastor, bakit dati? Ang ganda ng buhay. Tuloy-tuloy ang pira. Diba? So, walang hinto. Ba't ngayon parang matumal? At walang dating. Dahil ba nakikita natin na maging ang ating mga material na mga hawak ay dahil ito'y binigay ng Diyos sa atin. Kaya't nawa, hindi tayo nagmamalaki na ito'y galing sa aking talino. Alam mo, kung di ako nag-aral mula kinder hanggang sa natapos ako sa aking kolehiyo, nakapag-masteral pa ako. Kaya ang trabaho ko ay talagang nandun sa top corporations. Kaya ang ganda ng buhay ko. At dito sinasabi na maging ang ating mga material blessings at pagkain ay galing sa Diyos. Nariyan ang dagat, malaki at maluwang, sabi sa verse 25, na puno ng mga bagay na di mabilang. Maliliit na mga bagay ng may buhay, doon nagsisiyao ng mga sasakyang dagat. Tingnan niyo sa verse 27, lahat ng ito sa iyo ay naghihintay upang mabigyan sila ng tamang panahon ng kanilang pagkain. Alam niyo na ako'y grade school, sa Catholic school, talagang kung merong isang pinamemorya sa amin, yung give us this day our daily bread. Yun yung memorized prayer namin. Alam niyo, bagamat hindi na ipaliliwanag ng husto sa amin, pero ngayon kung papagtantuin ko, musmus pa lamang ang bata, tinuturuan na sila ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain pang araw-araw. Nung lumaki na, hindi. Ako ang nagbibigay ng ganansya sa aming buhay. Ako ang nagbibigay, ako ang naghahatag, nagdadala ng pagkain sa aming hapagkainan. Pag di ako nagtrabaho, gutom kayong lahat. Nasubukan niyo na ba magtrabaho buong araw? Gutom ka pa rin? At gutom ang iyong pamilya, kaya't naghahanap ka ng ibang mga taong malalapitan para di kayo magutom. At dito'y ipinakikita sa atin, lahat ng mga ito'y naghihintay sa iyo. Sa verse 28, iyong ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang tinitipon. Iyong ibinubukas ang iyong kamay, sila'y napupuno na mabubuting bagay. Kapag kinubli mo ang iyong mukha, sila'y maghugutom. Sila'y nangangamba. Kapag tayo'y namatay, ang Diyos ang siyang may gawa nito. Ang Diyos ang siyang nagpahinto ng ating hininga. Iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y namamatay. At sila'y nagsisibalik sa pagiging alabok. Iyong isinusugo ang iyong spirito at sila'y nalilikha. At iyong binabago ang balat ng lupa. Takot na takot ang tao mamatay. Gagawin ng lahat para mabuhay pero hindi bibigyan ng pagsamba at paggalang ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng hininga ng tao. Ang mga awit na ito ay isang anak ng Diyos. Nakita niya kung papaano tumakbo ang mundong ito at kung papaano siya nabubuhay sa bawat araw.
Kaya ang sabi niya, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa Kanya ang aking pagbubulay-bulay para sa akin. Ako'y magagalak sa Panginoon. Nakita niyo ang kabanatang ito ay kagalakan ng isang mananampalataya sa Diyos at ang nakapagbibigay sa kanya ng kalakasan kahit sa bakasyon o kahit sa mga kabundukang lugar ay nakikita niya ang kamay, kapangyarihan, pangangalaga ng Diyos. At dito ay tinuturuan tayo na huwag nating tanggalin ang ating paningin sa Diyos. Alam niyo, ang Diyos ay hindi lamang nakikita sa katulad itong pagtitipong ito. Of course, kapag tayo ay may ganitong pagtitipon, narinig natin ang preaching, pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit dito ay pinapakita maging sa kalikasan ay magagawa nating buong-buong may kagalakan na tayo ay pumuri sa Diyos. At malaki ang nagagawa ng isang anak ng Diyos na sumasamba at pumupuri sa Kanya. Nakapagbabago ito ng ating attitude. Halimbawa, kung makita natin ang hininga natin ay galing sa Diyos, kung gayon, marapat lamang ng ating buong pagkatao ay ihandog natin sa Diyos. Hindi 10% ha. Minsan 10% lang ibinibigay nilang buhay sa Diyos eh. Kung ang hininga natin, isipin ito, kung ang hininga mo ay galing sa Diyos, magkaroon lang tayo ng paghinto. Itong hininga natin na ito ay galing sa Diyos. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, offer yourselves as a living sacrifice unto the Lord. At kung ang buhay natin ay punong-puno ng samba at puri sa Diyos, at ito ang trust, ito ang tulak ng awit 104. Ito yung sinasabi ni John Calvin kanina, that in the fabric of the world, there we meet God. At makikita natin na sa mga sangnilikha ng Diyos, tayo mga tao ay Kanyang special creation. Na tayo ay nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Paano natin ginagawa at ginagamit ang buhay natin ngayon? Paano tayo namumuhay ngayon? Nakikita ba natin na ang buhay natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Anong ginagawa mo ngayon? Naluluwalhati ba ang Diyos sa iyong buhay ngayon? At dito ay makikita rin natin ang tinatawag nating soberanong pangangalaga ng Diyos sa buong mundo. At may kaayusan. Sabi ko nga kanina, tingnan niyo yung kaayusan. Lulubog ang araw. At lilitaw ang buwan. Lalabas ang mga mababangis na hayop paggabi. Ang tao ay nasa bahay, tulog. Sa ating ba galing yun na kinakailangan natin matulog? Pinapakita, maging yung order na yun ay sa Diyos galing. The orderly function of nature. Alala ko, nagtanong minsan yung apo ko sa akin, bakit nga pala lumalabas sa mga hayop sa gabi pagtulog ng tao para hindi na sila agawan ng tao? Bigay mo na yan sa hayop. Joke lang yun sa aking apo.
In fact, pag tinignan natin, anong saysay nung liwanag, araw at gabi? Sa buhay natin, pahinga. Sa mga hayop, kasama ba ang mga hayop? Yes. Because these planetary timepieces are part of the Lord's design to provide food for all. Tao sa araw, hayop sa gabi. At nakita natin na kapag tayo ay namumuhay ng may pagpupuri sa Diyos, it pleases God. It affects our relationship with God. At dito ay lalong lumalalim ang ating papuri sa Diyos at lalo tayong lumalago rin ng ating ugnayan sa Diyos. Ang isang mensaheng gusto ko makita natin dito ay hindi aksidente na nilikha ng Diyos ang langit at lupa at mga tao at tumatakbo ang kasaysayan ng sangkatauhan at ng mundong ito. Sabi ko kanina, ito ay may tutunguhan, ito ay may kababagsakan. At ang kababagsakan nito ay ang bagong nilikha ng Diyos. The new creation. At dito ay ipinapakita sa atin kung papaano tayo tubusin ng Diyos. Ang Diyos ang siyang naglikha ng lupa ng mundong ito. Wala nagbigay ng payo sa Kanya. At siya'y nagsalita at ito'y nangyari. At ngayon, kung titignan natin kung papaano ang isang tao ay nabuhay sa mundong ito, ang Diyos ang nagbigay ng hininga. Hanggang ngayon ay hindi ito maipaliwanag ng mga doktor. Saan galing ang hininga ng sanggol? At ngayon, kung titignan natin, hanggang doon lamang ba ang ipinapakita ng Diyos? Ang ipinapakita ng Diyos ay ang kanyang pagkilos sa pagtubos at pagligtas niya sa atin bilang mga anak ng Diyos na mga maninirahan sa bagong mundo at bagong langit. At ipinapakita rito na kung papaano natin nakita ang kaayusan ng sangnilikha, ay makitaan din tayo ng kaayusan ng pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Dahil ang paglikha ng Diyos sa langit at sa mundo, at sinasabing mayroong bagong langit at mundong darating, at yan ay ang tinutukoy ng papaano kumilos ang pagliligtas ng Diyos at kung papaano ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at kung papaano na maibalik sa kaayusan ang nakikita nating nangyayaring kasalukuyan sa ating mundo. At ito ang ating hinihintay. At naritong nananawagan ang mga awit na ito. Ako ay aawit sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Saan natin makikita na ang ating pagtitipong katulad nito, ang lokal na iglesia ay dapat na may kaayusan? Hindi yung kanya-kanyang gawa. Hindi yung kung ano yung gusto mong gawin, malaya kang gawin. Napansin ba ninyo sa local church, simula sa pamunuan at sa bawat miyembro at sa ating mga gawain, ay kung bakit mayroong tayong kaayusan? Hindi lang dahil sinasabi ni Apostol Pablo that God is a God of order, pero simula pa lamang ng umpisa ay ipinapakita na ng Diyos na ang kanyang paglikha ay may kaayusan. Tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos ay dapat din makita ng pamumuhay na may kaayusan. Ano yung laging sinasabi ng mga tao pagka tinutuwid ka, umayos ka. Umayos ka. Pwede ba natin sabihin sa ating sariling, umayos ako?
lihis ang buhay ko eh. Wala ako sa ayos ng Diyos. Nakita nyo, maging sa world creation, ay maaari siyang mangusap na lalong-lalo ng tayong mga anak ng Diyos. Lalo na kung sinasabi mong ikaw ay isang anak ng Diyos. Na kung nakikita natin kung paano ang kaayusan ng Diyos sa mundo at sinasabi natin, I am a special creation, lalo na ako ay pinananahanan ng Espiritu Santo, ako'y isang anak ng Diyos, kung gayon, ako'y umayos. At ito ang ating prayer, na tayo ay makitaan ng pamumuhay ng may pagpuri at pagsamba sa Diyos. Kaya papuri at pagsamba sa Diyos ay hindi lamang bukang bibig at inaawit. Sinabi ni Pablo, ang samba ay hindi lamang itong ginagawa nating ito, kundi ihandog mo ang iyong buong sarili. Ito ang ating samba sa Diyos. Nawa, aminin natin, sadyang tayo mahina kung wala ang Diyos. Ngunit aminin din natin, kapag tayo'y namumuhay sa kadiliman, Diyos, hatakin mo ko sa madilim na pamumuhay. Ayusin mo ang aking buhay. Ayoko mapabilang sa mga taong malilipol. Dahil kayo, Diyos, ay mahabagin at punong-puno ng pag-ibig. Kung kaya't makita sa aking buhay, ang buhay na mababa at mapagmahal. Sa mga hindi mananampalataya, hindi na pwedeng sabihin, ano ang dapat kong gawin para ako ay lumapit sa Diyos. Sinabi ko nga kanina, nariyan ang ating budhi. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, nandun kaagad yung konsyensya. Huwag nating hintayin na yung malakas na tinig ng konsyensya ay mawala. Lagi kong ginagamit ang illustration ng seared conscience nung ako'y nag-aaral mag-gitara. Tandang-tanda ko pa na reklamo ang sakit sa mga daliri pagpisil mo ng kwerdas ng gitara. At ang nagtuturo sa akin, tiyagaan mo lang yan. Tiyagaan mo lang yan. Darating ang araw, hindi ka na makakaramdam ng sakit ng kwerdas dahil ano mangyayari? Magkakakaliw na ito. Magpatuloy ka sa pamumuhay sa kasalanan, kapatid. Magpatuloy na ang iyong puso ay tatalikod sa kalooban ng Diyos. At kung ito ay magpatuloy, tulad nung nagtuturo sa akin sa gitara, tiyagaan mo lang, magpatuloy ka lang mag-practice. Pero kung magpapatuloy kang mamumuhay sa kasalanan, darating ang araw, ang konsyensya mo ay magkakakaliw at kaya mo nang ngumiti at humarap sa liwanag. Okay lang ang ginagawa ko. Dahil buhay ko to. Hindi niyo ako pwedeng pakialaman. May paghahatol ang Diyos. At dito sa huling talata, ay may pahiwatig ang awit na ito, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita.
Salamat sa pagpapaalala sa amin kay ganda ng kalikasan, kay ganda ng creation sapagkat kayo ang may likha nito. Huwag matanggal sa aming isipan na ang lahat ng inyong sangnilikha ay umaasa sa inyo. Huwag niyo pong pahintulutan na magkaroon po kami ng spiritong independyente. Kundi, kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon, hindi kami makakapamunga. Kaya't lagi niyong ilagay sa aming puso't isipan ang inyong kalingat pagmamahal ay kailangan namin. At naroon din ang aming pagpapasakop sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.